Praying on behalf of others. Tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Ito ang description ni Apostle Paul kay Epaphras sa unang chapter ng kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Colosas. Bukod sa sulat na ito, wala na tayong masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Alam lang natin na kasama siya ang nabilanggo ni Paul dahil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Konti man ang alam natin tungkol kay Epaphras, may isang gawain naman siya na binigyan din ni Paul sa kanyang sulat. Sa Colossians 4:12, binanggit ulit siya ng apostol na laging nananalangin ng buong taimtim para sa mga taga-Colosas. Sa ESV version, tinranslate ito bilang always struggling on your behalf in his prayers. Kung isipin, pwedeng kabaligtaran ang ginawa ni Epaphras. Sa kanyang pagkakabilanggo, pwedeng hiniling niya sa mga taga-Colosas na siya ang ipanalangin ng mga ito. Pero sobra-sobra ang pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan na masugid niyang ipinagpatuloy ang pananalangin para sa kanila. Kahit na mas mahirap at delikado ang kanyang kalagayan sa bilangguan. Dahil dito, tinawag siya ni Paul bilang tapat na lingkod ni Kristo at pinagmalaki ang kanyang pagsisikap hindi lamang para sa mga taga-Colosas, kundi pati na rin sa mga taga-Laodicea at Hierapolis. Nilid ka ba ni Lord na ipanalangin ng ibang tao ngayon? O masyado kang nakapokus sa mga kabiguan at kahirapan mo sa buhay para maglaan ng panahon to pray on behalf of others? Kung nawawalan ka ng motivation para ipanalangin ng ibang tao, may you find encouragement sa actions ni Epaphras. Piliin mo rin sanang patuloy na manalangin para sa ikabubuti nila sa iyong pinagdaraanan. Jesus, bigyan mo po ako ng puso na may concern para sa ibang tao. Tulungan mo ako na manalangin ng taimtim on their behalf. In Jesus' name, Amen. Maglista ng 2 to 3 names ng mga taong gusto mong ipanalangin this week. Pwede mong ipanalangin ang isang kakilala, isang di kakilala na naka-interact mo recently or isang public figure na alam mong kailangan ng tapang or conviction sa kanyang gawain. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ang buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga taga-Colosas 4:12. Ako po si Bishop Alex Tinsay na nagsasabing ang panalangin ay isang sandata ng bawat mananampalataya. God bless you more. Have a wonderful day.